Ito yung mga ampalayang tao, mga kababayan, na imbes, tingnan mo, presidente pa yan, nagsabi mismo na willing siyang makipagbatik at kung ano-ano pang mga sinasabi. Because yung iniwan daw ng mga kakampi, ganyan-ganyan. Di ba? Oh, Yung ginagawa. wag niyo napansinin yan, mga kababayan. Nagugulat sila kung minsan pag sinasabi namin, eto pwede na kayo dito, meron kayong ganito, meron kayong pwedeng benepisyong ganito. Hindi nila alam na Eto, pakinggan mo yung PhilHealth na sinasabi mong PhilHealth. Halimbawa, tinignan namin ng isang araw, dialysis. Oh. Sabi ko, ba't di natin pwedeng libre? Libre lahat. Kasi pinabayad pa yung nagda-dialysis. Tama ko. Paano gagawin? So, tinitignan namin yung numero. Kung ano yung pondo ng PhilHealth, para diyan, ano bang pwede nating ibigay? Sa cancer, milyon-milyon na ang binibigay nating tulong. Yung siyempre, yung mga buntis, yung mga common, hindi na natin dadalhin pa sa ospital yun. Kaya bukas tayo ng bukas centers. Ang bukas centers, yung bagong urgent care ambulatory services. Yun ang bukas center. 24/7 yan. Di nagsasara. At yan, yung mga simpleng bagay. Para hindi na kailangan pumunta sa malalaking ospital. Habang pinakikinggan po kayo, halimbawa, yung nabanggit yung parang digitalization, para mabawasan ng pila. Ako meron po akong isang naisip, baka lang pwede nyo consider. Para matigil tong pila-pila na yan. Kasi nga, nakakalungkot na yung iba, ma-absent pa sa trabaho para lang makapila, yung kamag-anak nila, pila. Meron po tayong PhilHealth, meron tayong DOH, nahilang po ng tulong yan. May DSWD, pagka may sakit, may PCSO. At pagka nakachamba ka pa, merong guarantee letter pa yung congressman na kaya halos wala nang binabayaran talaga. Kaya lang, 5 yung pipilahan mo. Oo nga. Pwede po bang magpatayo na kayo ng isang pipilahan na lang kung hindi man kailangan para diretso na po ang tao, para tutulungan mo din lang yung tao, wag mo na silang pahirapan. Lahat yan, ang problema talaga. Old style ang ginagawa eh. Correct. Di kamay. Kaya, yun, meron tayong mga app na e-gov app na ganun. So ginagawa namin, hanggat maaari, huwag ka nang pupunta sa kahit na anong pisina, doon ka lang sa bahay mo. Now, kasama doon, kailangan may internet. Kaya pinapalawak din namin ang internet coverage para yung mga nasa island, yung mga nasa malayo, napakahirap para sa kanila. Tapos pupunta ka sa isang opisina, sasabihin, sige, ayos na ito, stop. Anong next? Bumalik ka. Kailangan mong puntahan yung isang opisina. Uuwi yun, babalik na. Grabe. Isang linggo yun. Ang galing ni BBM, mga kababayan. Narinig nyo ba yun? Internet na kung saan kahit nasa mga bulubundukin ka, no, yan po yung inaayos din, mga kababayan, na kung saan computerized na rin at hindi na daw di kamay, mga kababayan, na kung saan, no, kung may kailangan ka sa gobyerno, mag-type ka lang sa internet, ganito, ganyan, doon na malalaman nyo na kaagad, mga kababayan, no? Eto, malinaw na malinaw yan, mga kababayan, na napakaraming gustong gawin ng Pangulong Bongbong Marcos sa ating bansang Pilipinas na ikakabuti ninyo. 'Di ba? Lalo-lalo na yung mga kritiko, no, yung mga bumabatikos na kung saan, kung sino pa yung bumabatikos, siya pa ang nauuna sa pila. 'Di ba, mga kababayan? Sila pa yung nauuna sa pila. Bato-bato sa langit, tamaan, wag magalit. Pakinggan nyo. Hindi mo naman pwedeng iwanan yung bata. Sino mag-aalaga? Sino magluluto ng hapunan ninyo? Diba? Yun ang Kaya yung internet malaking tulong yan. Talaga ang dream ko na lahat ng serbisyo ng gobyerno hanggat maaari, yung payment sa gobyerno, pati payment ng gobyerno sa iyo, yung pag-apply ng kung ano-ano, online, gagawin natin by computer para hindi na mahirapan ng tao. Hindi na kailangan bumiyahin ng kalayo-layo. Correct. Napaka-importante po nun. Pero ang galing, ang ganda. Importante, at tingin ko ay naririnig nyo rin, yung may kinalaman po sa peace and order. Magre-report sa inyo yung pulis, sasabihin ng pulis, bumaba ang task ng krimen, ni-report ni ganito, bumaba ng wala na yung ganito mga hold up, etc. Pero pagpunta mo tinanong mo yung tao, ano ba pakiramdam mo? Naku,